Let's go. So what's up mga dre, Nixon here. So today sobrang malas. Balik kahapon kasi galing ako San Miguel, Bulacan. Tapos nakasasakyan ako eh. Paglabas ko ng bypass na Balagtas, puntang NLEX, southbound. Meron kasing mahabang curve doon or Big C. Ngayon meron akong nakasabayan na isang truck. And unfortunately, yung truck nakagulong ng isang malayang bato. Tapos yung malayang batong yon tumalinsik, then tumama doon sa kotse ko. So, tignan natin. So, bali, ito yung sasakyan ko. Ayan. Ito yung driver side. Tapos, dito tumama yung bato eh. Pero, ito yung tama, ayan. Lubog to, lubog. Tanggal yung pintura, may gas-gas, ayan. So, dito tumama yung bato. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko dito eh. Kung sisisihin ko ba yung driver ng truck o yung NLEX or whatsoever. Pero wala naman ako sinisisi. Hindi naman ako maghahabol. Gusto ko lang siguro malaman yung input nyo o yung suggestion nyo or opinion nyo pagdating sa mga ganitong klaseng insidente na nangyayari sa kalsada kapag nagmamaneho kayo ng sasakyan o kaya ng motor. Kasi medyo malaki-laki rin doon, tama ito. Tingnan nyo. Ayan, lubog eh. Laki ng gas-gas oh. 1, 2, 3, 4, 5, may maliit. So ganyang kalaki yung damage dun sa door panel dito sa likod. Tapos ito pa isa. Ito yung car cover ko kasi. Ayan. Ito yung car cover ko. Tapos dati doon siya nakapark. Doon sa may batsa na yan. So yung part ng sasakyan nabibilad. So sa sobrang init, lagi kasi naka-car cover yung sasakyan ko para mawala yung maiwasan ko yung mga alikabok. Ngayon, hindi ko akalain na ganito yung mangyayari pag tanggal ko ng car cover. Ayan. Dumikit yung himulmol nitong car cover. May himulmol kasi yan. Ayan. So, ang purpose kasi nito para hindi magasgasan yung body paint mo ng sasakyan dahil soft tong himulmol kapag tinatanggal mo siya o kaya kinakabit mo siya sa sasakyan. And then ang downside naman, sa sobrang init, at ganito yung nangyayari. Ayan. So hindi naman siya matatanggal by hand, kailangan mo na siyang i-repaint. So sana ba kung maliit na portion lang kaya lang laki. Ayan. Dito, ayan, grabe, diba? Yung lagpas kalahati ng spoiler ko yung nadamay. So ito kasi ako nagpintura nito, itong spoiler. So ito yung napansin ko sa ganitong klaseng pintura. Samurai paint yung ginamit ko dito. And matagal naman na akong nag-DIY na samurai kasi para sa akin maganda yung samurai. Matigas yung kanyang pintura. Unfortunately, ito yung isa kong napansin. Hindi ko sinisisi yung samurai. Ito yung isa kong napansin sa samurai paint. Kapag umiinit yung pintura o nabibilad siya sa araw, medyo lumalagkit yung pintura. And siguro yun yung nag-cause ng pagdikit ng himulmol no car cover dito sa aking spoiler. So di ko alam kung ganito rin ba yung nangyayari sa ibang samurai paint na ginagamit sa ibang pyesa or sa ibang sasakyan, motor, diba? Kung nagiging sticker rin ba siya. Kasi yung Raider 150 Fi ko, samurai paint din siya. Buong kaha niya. Ganon din yung na-experience ko sa kanya. Baka mali yung application mo ng paint. Gusto ganyan, baka nagkamali ka. Naka-join kasi ako sa isang samurai group, which is official group ng samurai. Doon ako tumitingin ng mga instructions nila kung paano nila ina-apply yung samurai paint nila. And tsaka sa mga videos nila, yun, lagi ako nanonood noon dati para matuto ako kung paano yung tamang application. Unfortunately, ganito pa rin yung kinalabasan. Ayan, di ba? So, yan. Siguro for awareness na lang din, yung
ganitong klaseng pangyayari. Wala eh. Nandito na eh. Wala na magagawa dyan. So, sa ako napapagawa to, wala pa tayong pera pampagawa. Pati itong mga sa gilid. Tapos, ito naman, ito talaga, wala akong dapat sisihin dito kasi pagkakamali ko to. Nagkaroon ako ng miscalculation dun sa aking pagmamani obra. And then tumama to dun sa parang makapal na wire na naka-attach sa poste ng Meralco. So yan, wala akong dapat sisihin dito kundi sarili ko. So yan, so medyo malas na talaga. Triple is the trouble. Ngayon, diba?